Magandang umaga sa bawat isa. Muli, maligayang Pasko. Still Christmas, because Christmas is every day. And pagkasabi sa katabi mo, advance Happy New Year. Purihin ng Panginoon. Ito yung huling Sunday ng taong 2025. Sa araw na ito, tayo po ay nagkakatipon sa huling linggo ng taong 2025. Apat na araw mula ngayon, ang taong 2025 ay magiging bahagi na lamang ng ating kasaysayan. Isa na naman itong taon na lilipas sa atin na hindi na maaring baguhin, hindi na maaring ulitin sapagkat ay dumaan na o padaan na sa atin. Ang taong 2025 ay may dalang mga alaala sa atin na may mga panalangin na sinagot, may mga panalangin na patuloy pa rin na hinihintay ang kasagutan. At para sa ilan, ang taong 2025 ay naging taon ng paglago, ng pag-angat, ng pagtatagumpay sa buhay. Ngunit para sa iba naman, marahil ang taong 2025 ay naging taon ng pag-aalala. Kasi itong taong 2025, ang daming nangyari. Hindi po ba? Maraming nangyari, kaya maraming mga tao nag-aalala at ano pa rin ang mangyayari o magaganap sa taong 2026. Ang 2025 taon, o 2025, ay naging taon ng pag-aalala sa iba, pagkaantala ng kasagutan sa mga panalangin. Ang iba ay nakaranas ng matinding pagsubok. Ang iba ay nakaranas ng sakit ng kalooban. At ang iba ay marami pa rin katanungan sa buhay. Ano ba ang mangyayari sa amin? Ano ba ang magaganap? Ngunit mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, anuman ang mga mangyayari o anuman yung mga pangyayari sa ating buhay, ay dapat pa rin nating alalahanin na ang taong 2025 nang may pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, salamat sa taong 2025. Salamat na kasama natin ang Panginoon at salamat at patuloy natin siyang makakasama at pakisabi sa katabi mo, salamat at kasama kita. Ayan. At mananatili tayong magkasama hanggang sa wakas. Pakisabi sa katabi mo, walang iwanan. Walang mangiiwan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, magkasama tayo. Purihin ang Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya dapat pa rin nating alalahanin, dapat pa rin nating pasalamatan, dapat pa rin nating purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa taong ito ng 2025, marami mang nangyari, pero tandaan natin, kasama natin ang Diyos. He is our Emmanuel, the God who is with us, at hindi Kanya iwanan, hindi Kanya pababayaan. Kasama natin siya. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi isang reliyon. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay at tayo'y Kanyang mga anak na meron tayong relasyon sa Kanya at kailanman hindi Kanya pababayaan. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang danger lamang, ang panganib lamang sa pagtatapos ng taong 2025, yung panganib lamang nito ay kung tayo po ay mananatili na nakatali sa nakaraang taon, na nakatali ka pa sa nakaraang taon ng 2025. This is the danger. Pag nakatali ka pa sa nakaraan mo, hindi ka makamove on,
That is the danger. Pwede yung iba manatili sa nakaraan sa taong 2025 at hindi lamang sa 2025, yung iba nananatili pa rin doon sa 2024, 2023, 2022, nandun pa rin sila. Hindi makamove on. Dahil sa mga nangyari o dahil sa mga naganap sa kanila o maging sa atin, dahil sa mga nangyari o sa mga nagawa, o maaaring ang iba sa atin ay maging kampante na lamang. Dahil sa mga nagawa natin at mga nangyari sa atin o yung mga na-accomplish natin, parang okay na ako dito. Yan. Mga kapatid, tandaan po natin dito. Ang pagtatapos ng isang taon ay hindi lamang po pagbabago ng petsa sa kalendaryo. Hindi lamang magkakaroon ka ngayon ng bagong kalendaryo. Dahil nagbago ng petsa, no, hindi po. Ang pagtatapos ng taon ay isang spiritual na sandali ng pagninilay-nilay, ng pag-aayos ng direksyon ng ating buhay, at pagkakaroon ng malinaw na layunin sa ating buhay. Ito po ang kahalagahan ng pagbabago ng taon. Magkaroon tayo ng pagninilay-nilay, evaluate natin yung sarili natin. Ano ba yung dapat ayusin sa akin? Ano ba yung dapat mabago sa akin? It is not just a New Year resolution, but it is a firm decision na meron kang matibay na desisyon na kailangan magkaroon ng pagbabagong aking buhay. Kailangan magkaroon ng direksyon ng iyong buhay. Kailangan magkaroon ka ng malinaw na layunin sa iyong buhay. Na ang buhay mo hindi ka lamang iikot at paikot-ikot ang buhay. Kundi ang buhay, mayroong pagsulong, may paglago, may pagangat, may pagtatagumpay sa buhay. Pakisabi sa katabi mo, para sa iyo yan. Amen? Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Na ang buhay ay may pagsulong. Ang buhay mayroong pagangat. Ang buhay mayroong pagsagana. Ang buhay ay mayroong pagtatagumpay. Kaya nga sinabi ng Isaiah, Kabanatang 7, talatang 7, yung paglago ng paghahari niya, walang katapusan. Kaya sa Panginoong Hesukristo, walang katapusan ng paglago. Walang katapusan ng pagangat ng buhay. Walang katapusan ng pagsulong. Walang katapusan ang pagtatagumpay. Pakisabi sa katabi mo, para sa iyo yan. Para sa atin. Purihin ang Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya nga po, ituturo ng banal na kasulatan na mahalagang gaytong sandali. At ito'y na-miss ng iba. Mahalaga ito, mga kapatid. Ang gaytong sandali na ating pong isaalang-alang yung ating pong pagpunta sa sambahan. Na tayo po'y pupunta sa sambahan para sumamba sa Panginoon. Parang Diyos, pagpahalagahan natin sa buhay. Hindi tayo pupunta sa sambahan upang mamasyal lamang na ginagawa ng iba. Na ginagawa nilang pasyalan lamang ang simbahan. Hindi po. Tayo pumupunta sa simbahan, sa ating simbahan upang sambahin ang Panginoon, parangalan ng Diyos. Amen? Narito tayo para sa ating pong pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po, kalimitan na kumikilos ang Diyos sa mga panahon na nagkakaroon ng pagpapalit ng taon, ng oras, may pagkilos ng Diyos. Kaya nga, tandaan po natin mga kapatid, sa panahon ng mga tao nagkakasayahan, nagiinuman, nagkakainan, nagtatawanan, yun yung araw na dumating sa panahon ni Noah ang pagbaha. Maging sa panahon ni Lot. Kaya maging handa po tayong lagi. Sa panahon na may okasyon, sa panahon na ang mundo nagkakasayahan, nagkakatawanan, nagkakainan, nagiinuman, yun yung araw na hindi nila alam na maaring dumating ang Panginoon. Kaya lagi tayong maging handa, at upang tayo po'y maging handa, ngayong umaga, nais kong mangaral sa paksang magpatuloy tayo ng may pananampalataya, may determinasyon at malinaw na layunin sa taong 2026. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, magpatuloy tayo.
Sa wikang Ingles, pressing on. Pressing on in faith, in determination, and in having a clear purpose for the year 2026. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay tungkol sa kung paano natin tatapusin na may tamang pananaw ang taong 2025. At kung paano tayo haharap sa bagong taon ng 2026 ng may matibay na pananampalataya, matatag na determinasyon, at malinaw na layunin sa buhay. Ito ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Pakisabi sa katabi mo, handa mo sarili mo. Handa natin ang sarili natin. Amen? Handa natin. Lagi tayo maging handa na magkaroon tayo ng strong faith, magkaroon tayo ng firm determination that we might have that clear purpose in life, maliwanag sa atin, malinaw sa atin ang layunin sa ating buhay. I have questions here. May tanong po ko sa inyo mga kapatid, mga tanong po ito. Sa iyong pagtingin sa taong 2025, ano ang masigit na tumatak sa iyo? For this year 2025, ano yung nag-mark sa iyo? Ano yung nagbigay sa iyo ng isang kaisipan na talagang tumatak sa iyo? Una, ang iyong nakamit o ang nawala sa iyo? Tumatak ba sa iyo na nagkaroon ka? O may mga nawala sa iyo? Nawalan ako eh. What you gained? Ano ba yung nag-gain mo? Ano ba yung nakuha mo? Ano ba yung naranasan mo? Ano ba yung tinanggap mo? O ano ba yung nawala sa'yo? Pastor, nagbigay ako ng regalo eh. Kaya lang hindi ako nabigyan ng regalo eh. May mga gano'n, may tumatak sa isipan nila na gano'n eh. May nawala sa kanila. Sa iba, mas malinaw sa kanila yung nawala kaysa yung nakamit nila. Pero tandaan natin mga kapatid, meron nawala, dapat nagmamahal pa rin tayo sa Diyos at nagmamahal tayo sa ating kapwa. Agree? May regalo ka man o wala kang regalo. May nakuha ka man o wala kang nakuha. So be it. Praise the Lord. Amen? Huwag kayong magtampo, huwag tayong magselo sa iba. No, it's not the will of God for us na magtampo tayo. Basta ang mahalaga, nagmamahal tayo sa Diyos, mahalaga, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Meron siyang plano sa iyong buhay. Pangalawa, ano yung masigit na tumatak sa iyo? Ang iyong naging tamang desisyon o yung mga nagawa mong pagkakamali? Kaya yung iba may mga regrets sa buhay kasi may mga nagawang pagkakamali. Tumatak sa kanila ito eh. Paano ba ito matatama? Paano ba ito matutuwid? Ayan. So ano ba yung naging malinaw sa iyo? Mas tumatak sa iyo? Yung bang mga tamang decision mo? Praise the Lord for my right decisions. O yung mga nagawang pagkakamali. At kung may nagawa kang pagkakamali, pwede pa rin maitama. Amen? What went right or what went wrong? Ano ba yung talagang naging tama sa iyo? O may tama? O tinamaan ka na? Parang na-inlove na? Or what went wrong? Ano ba yung naging mga mali sa buhay? Pangatlong tanong, ano bang masigit na tumatak sa iyo sa taong 2025? Yung ginawa ng Diyos sa iyo? O yung inaasahan mong, sana nangyari ito sa akin? Kasi tayo po maraming sana eh, di ba? Kaya nga sabi ng iba eh, sana all, di ba? Hindi dapat sana all kasi alam mo, mas mahalaga sa atin yung ginawa ng Diyos. Para sa akin, mas mahalaga yung pagmamahal ng Diyos sa akin eh. Mas mahalaga sa akin yung pag-iingat ng Diyos. Mas mahalaga sa akin yung pagbibigay ng Diyos sa akin ng kaalaman, ng kaunawaan sa kanyang salita. Mas mahalaga sa akin yan eh. Mas mahalaga sa akin yung ginawa ng Diyos. Hindi mahalaga sa akin yung mga inaasahan kong sana nangyari. Sana tumaya ako, nanalo ko. Hindi dapat ganon. It's all about what God did
Not just what you wish had happened. Hindi yung inaasam mong sana nangyari. Sa pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid, nais ko po kayong bigyan ng big idea. Ano itong big idea? The big idea, the big picture that I want you to understand this morning is about God does not call us to live in yesterday's victories and failures, but to press forward toward His higher purpose in Christ. Hindi tayo tinawag ng Diyos na mamuhay sa mga nakaraan na pagtatagumpay. Yes, salamat sa Panginoon. May mga pagtatagumpay, may mga pagangat sa buhay ng taong 2025, but God does not call us to stay in that victories. Hindi po nais ni Lord na manatili tayo sa mga tagumpay na yon. Alalahanin natin yon, praise the Lord. Pero hindi nais ni Lord na manatili tayo doon kasi magiging kampante ka. O sa mga kabiguan sa buhay. Kundi to press forward, sumulong tayo. Magpatuloy tayo doon sa mas mataas na layunin ng Diyos sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, mayroong mas mataas na layunin ang Diyos sa iyo. Mas mataas na panawagan ng Diyos sa iyo. Mas mataas na gusto ng Diyos sa iyo. Hindi yung gusto mo kasi gusto natin kung ano nakikita ng mata natin eh. Limitado yon. Pero yung nais ng Diyos sa iyo, yung plano ng Diyos sa iyo, yung pangarap ng Diyos sa iyo, mas sigit na mas mataas. Amen? Dahil ang Diyos nagmamahal sa iyo. Purihin ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, tingnan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ba yung word ni Lord sa atin for the last Sunday of the year 2025? Ano yung pinapasabi ni Lord sa iyo? Ano yung message niya sa iyo? Tingnan natin yon. Sa aklat ng Filipos, Kabanatang 3, talatang 12 hanggang 14, ganitong sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Ano yung gusto niyang makamtan? Yung maging ganap. Yun. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Itong layunin ng Panginoong Jesucristo nang tinawag ka niya, na ikaw ay maging ganap sa kanyang paningin. Na maranasan mo kung ano yung purpose, yung plano ng Panginoon sa iyong buhay. Talatang 13, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit itong ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang dakilang pagtawag ng Diyos sa akin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito ang huling mensahe sa atin, sa iyo at sa akin ng Panginoon sa taong 2025. Dito sa ating teksto, ipinapayag sa atin ng banal na kasulatan na ating tapusin ng may tamang pananaw ang mga nakaraan natin. Na parang sinasabi sa taong 2025, may mga nakaraan tayo. May mga nangyari. Tinuturuan tayo ng banal na kasulatan na tapusin natin ito ng mayroong tamang pananaw at harapin ang mga bagong hamon sa ating buhay sa panibagong taon na ito ng 2026. Bagamat hindi binabanggit dyan yung petsa, pero ipinapaunawa dyan na meron kang dapat na tapusin ng mayroong tamang pananaw sa nakaraang taon, sa nakaraang buhay. At meron kang panibagong haharapin sa kasalukuyan. Na hindi ka dapat makontrol ng iyong nakaraan, kundi magpatuloy. Kaya sabi niya doon sa talatang 13, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay.
Purihin ng Diyos. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, sabi niya, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa inaharap. Ako'y tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala. Merong gantimpala sa inaharap, purihin ng Diyos. Merong gantimpala sa kasalukuyan. At ito ay sa pamagitan ng dakilang pagtawag ng Diyos sa iyo, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ay ito po, paano natin ihahanda ang ating mga sarili upang harapin ang mga hamon sa taong 2026? Paano mo ihahanda ang iyong sarili? Kaya nga sabi ko kanina, dapat lagi tayong handa. Kasi hindi natin alam ang mga oras ng panahon na maaaring dumating ang Panginoon. Dapat lagi kang handa sa bawat pagsubok sa iyong buhay. Dapat lagi kang handa sa mga challenges sa iyong buhay. Dapat lagi kang handa sa mga pagsubok, sa mga trials sa iyong buhay. Hindi sinasabi na walang trials o walang pagsubok sa papasok na taon. Meron. Pero ang kagandahan, meron tayong Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Amen? So the question today is, how do we prepare ourselves to face the challenges of the year 2026? Ang daming challenges na harapin natin. Ang daming pagsubok na haharapin mo. May mga hamon. May mga haharapin tayo. Hindi pwedeng hindi ka lalabas ng bahay. Hindi pwedeng nandun ka lang sa kwarto mo, wala kang gagawin. Kailangan mo lumabas. Harapin ang mga challenges sa iyong buhay. Kailangan mong harapin ang mga examinations sa buhay mo. Ang mga exams. Ang mga pagsusulit ng buhay. Ang mga test or testing ng buhay. May mga challenges. So how do we prepare? Paano natin ihanda yung sarili natin? This is the message of God for you for this last Sunday of the year 2025. Paano natin ihanda? Una po, pagkasabi sa katabi mo, press on with strong faith in Christ. Magpatuloy ka ng mayroong matibay na pananampalataya kay Kristo. Huwag kang titigil, kapatid. Pagkasabi sa katabi mo, huwag kang give up. Huwag kang susuko. Habang may buhay, lalaban tayo. Habang may buhay, susulong tayo. Amen? Magpapatuloy ka. Ang buhay ay pagsulong. Ang buhay ay paglaban sa mga pagsubok. And so the Word of God is saying to us, press on. Magpatuloy tayo. Sinabi ng aklat ng Pilipos, Kabanatang 3, talatang 12, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat. Mga kapatid, ang nagsasalita rito, ang sumulat dito ay si Apostol Pablo. Sa paningin ng mga tao sa kanyang mundong ginagalawan, ang tindi ng kanyang accomplishment sa buhay. Ang tindi ng mga narating niya na. Ang daming mga iglesia, mga churches, ang mga naitanim niya. Ang daming mga tao ang nadala niya sa Panginoon. At hindi lamang sila naging mga mananamba sa simbahan, kundi sila naging mga leader ng kasaysayan. Napakatindi ng accomplishment ng taong ito. Kaya nga sabi niya, sa mga nagawa ko, sa mga accomplishment ko, it is not just about me. It is all about the grace of God. It's all about the mercy of the Lord in my life, upon me. Kaya sabi niya, hindi ko sinasabing nakamtan ko ng lahat. Ang tindi ng kanyang humility, ang kanyang pagpapakumbaba. Ang tindi ng accomplishment niya. Sa secular and the spiritual. Sa secular world, mataas ang kanyang pinag-aralan. Isa siyang abogado. Natuto siya kay Gamaliel, na pinakamagaling na tagapagturo ng kanyang kapanahunan. Ang tindi ng kanyang kaalaman. Ang tindi ng kanyang mga accomplishments. And even in the spiritual world, in the kingdom of God, ang tindi ng mga accomplishments niya. Ang daming taong pumasok sa kaharian ng Diyos dahil sa kanya. Ang dami niya na disciple, ang dami niya nadala sa Panginoon. Siya ay soul winner.
Siya ay disciple maker. Dami niyang naging follower kay Kristo. Trending yung buhay niya. Ang dami niyang likes. Ang dami niyang subscribers. Dami niyang followers. Ayan. Pero sabi niya, hindi ko sinabing nakamtan ko ng lahat. May mga millions of followers siya sa Instagram, sa TikTok marahil. Influencer siya ng kanyang kapanahunan. Ang hindi na accomplishments niya. Pero sabi niya, hindi ko sinasabing nakamtan ko ng lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy ako, sabi niya, patuloy ako. Galing, ano? Patuloy ako nagsusumikap para makamtan yon, na maging ganap ako sa Panginoon. Para makamtan ko ang mga bagay na nais ng Panginoon ipaabot sa akin. Ito ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Nagsusumikap ako. In the English versions, New International Version says, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on. Sabi niya, I press on. Nagpapatuloy ako. Hindi ako tumitigil. Hindi ako sumusuko. Ang tindi ng mga hagupit sa kanya, ang tindi ng mga beatings sa kanya, ang tindi ng mga persecutions niya. 39 times na hinagupit siya. Binato siya at muntik na siyang mamatay. Pero hindi siya tumigil. Eh yung iba nga lang, walang pamasahe, ayaw mag-church. Yung iba pupunta lang sa church pagka gusto niya, pagka hindi niya feel, I don't want to go to the church because hindi ko feel eh. Kapatid, it's not about your feelings. It's about faith. Having strong faith in Christ. Pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Now, the phrase press on comes from the Greek word dioko, na ang ibig sabihin, to pursue with intensity. To have a strong faith. That is the meaning of the word press on. To have that intensity, matindi at matibay na pananampalataya ng pagpapatuloy. Mga kapatid, ang Christian life, hindi po siya passive. Ano ba ibig sabihin ng passive? Ang ibig sabihin ng passive, yung parang wala lang, walang ginagawa. Walang growth, walang paglago. Hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpipray, hindi nagbabasa ng mga Christian books. Wala lang. Ano ginagawa ng passive Christians? Scroll lang ng scroll sa FB. That's passive Christianity. Christian life is not about being passive, yung walang ginagawa. It requires intentional pursuit for spiritual maturity. Kailangan maging intentional ka sa paglago mo. Kailangan intentional ka sa pagbabasa ng Biblia. Ako, ang dami kong binigyan ng Biblia. Sa dami ng binigyan kong Biblia, tinitingnan ko ang buhay nila kung may nagbago. Ang daming hanggang ngayon, wala pa ring pagbabago. Bakit? Kasi walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Walang meditation sa salita ng Panginoon. Ang Biblia naroon lang sa sulok ng bahay nila. Walang kapangyarihan sa kanilang buhay. Malalaman mo sa buhay ng isang tao na walang kapangyarihan sa kanya, ang Diyos, walang kapangyarihan sa kanya, ang salita ng Diyos, kapag hindi siya nagbabasa at namumuhay ayon dito. That is the importance of it. Maging intentional tayo. Maganda tayo ng matibay na pananampalataya. Magpatuloy tayo. Ilang beses ko na nabasa ang Biblia, pero patuloy pa rin ako nagbabasa ng Biblia. Bakit? The more I read the Bible, the more I receive insights, knowledge, wisdom from the Lord, revelation from the Holy Spirit.
That's why most of my teachings, most of my preachings in here came from the Word of God. Because the Word of God is still relatable for us, relevant for us, and revelational for us to live a life pleasing to God. It requires intentional desire to press on. Pakatabi kang katabi mo, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Maring hindi mo pa nakuha ang lahat ng iyong pinapanalangin sa taong 2025. Pero tandaan ninyo, kahit hindi nyo natanggap yung mga kasagutan sa mga panalangin ninyo, narito ka pa rin. Pakitingnan ang katabi mo, narito pa rin siya. Humihinga, naniniwala, at patuloy nagtitiwala sa Diyos. Ito ay dahil ang kanyang habag, ang habag ng Diyos, ang nagpapanatili sa iyo. His mercy sustained you. Kaya kahit hindi pa sinasagot ang panalangin mo, huwag kang titigil manalangin. Pray. And pray. And continuously pray. And pray. And pray. And pray. Kailangan nating patuloy na manalangin. Kahit na wala pang kasagutan sa panalangin. Tandaan natin ang nagpapanatili. The reason why I'm here, standing with you, teaching and preaching the Word of God, is because of the mercy of God. Resulta ako ng habag ng Diyos. Humihinga pa tayo. Lalampasan pa natin yung 2025, pupunta pa tayo sa 2026. Kasama natin ng Diyos. Meron siyang habag sa atin. His mercy will sustain you. His mercy will sustain this church. His mercy will sustain all the leaders in this church. Can we give God that praise? Tandaan natin ito, mga kapatid. The reason why magpipress on tayo, magpapatuloy tayo, susundin natin sinasabi ng banal na kasulatan na magpatuloy to press on with a strong faith in Christ. Bakit? Kasi may mga panalangin pa tayo na hindi pa sinasagot. May mga pinagpipray ka pa na wala pang answer. Tama? That's why we fast and pray pa rin. Tinutuloy pa rin natin yon. Magpapatuloy tayo. May mga panalangin pa tayo na hindi pa sinasagot. Pangalawa, may mga spiritual na pintuan pa na nanatiling nakasara. Door of opportunities, nakasara pa rin. Na nangangailangan ng iba yung pananalangin upang mabuksan sa atin. Marami pa mga pintuan ng pagkakataon, pintuan ng pagpapala, pintuan ng kagalingan, pintuan ng iba yung pagkilos ng Diyos ang nakasara pa rin. At para mabuksan yon, ma-unlock natin, kinakailangan natin ng matindi at iba yung pananalangin. Umiyak tayo sa Panginoon. Hingin natin ang pagkilos ng Diyos. Humingi tayo ng revival. That's why we fast and pray, because we need revival. We need the move of God. We need God to move mightily in our midst. Kailangan natin ng Diyos na magligtas ang Diyos, kasi hindi tao ang nagliligtas, ang Diyos ang umihipo ng puso. Kailangan natin ng Diyos na kumilos sa ating kalagitnaan, na magpagaling ng mga may sakit, magbago ng buhay, dahil ang Diyos ang gumagawa nun, hindi si pastor, hindi ako. Ang trabaho natin, manalangin tayo. Katukin natin ang pintuan ng langit. Humingi tayo sa Diyos ng habag sa ating mga kamag-anakan na hanggang ngayon alipin pa rin ng bisyo, alipin pa rin ng kasalanan, alipin pa rin ng pagkabulag sa relihiyon. Na sila'y mabuksan at makilala nila ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Kaya we need to press on. Kasi may mga espiritual na pintuan pa na natiling nakasara at nangailangan na iba yung panalangin upang mabuksan sa atin. At may ilang pagkaantala pa. Napansin nyo, minsan parang ang bagal ng pagkilos, ang kunat ng galaw. Naantala yung pagkilos, yung pagsulong.
Kasi yung iba, passive na lang. Wala nang ginagawa. Hindi po dapat. Kailangan natin magpatuloy to press on. Pangapat, may ilang laban na tila ba napagod ka na. Kasi tayo sa taong 2025, ang basa natin, pwedeng napagod na eh. Parang gusto na sumuko. Pagod na ako. Ngunit nangangailangan pa rin ng iba yung pananampalataya. Amen. Kaya sinasabi sa atin, pagkasabi sa katabi mo, press on! Magpatuloy ka sa matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil nais ng Panginoong Hesus na maabot natin ang layunin ng kanyang pagkatawag sa atin. Nais ng Panginoong Hesus na maabot ka sa finish line. Nais ng Panginoong Hesus na maabot mo yung target ng iyong buhay. At yun yung pagkatawag niya sa iyo. Kaya nga sabi sa ating teksto, Pilipos, Kabanatang 3, Talatang 12, patuloy ako nagsusumikap para makamit ang layunin ni Kristo na tawagin niya ako. Kaya natin magsikap. Magkaroon ng strong faith. Matibay na pananampalataya. Makamit natin yung layunin ng pagkatawag ni Kristo sa atin. In the English version it says, I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. I press on. That is the key word, to press on. Of that for which Christ Jesus took hold of me. Now the phrase to take hold, it means to seize, to grasp firmly, to make something your own. Sa wikang Tagalog, ibig sabihin, iyong angkinin, panghawakan mong matibay, at gawin mong sa iyo ang layunin ng pagkatawag ni Kristo sa iyo. Personal ang pagkatawag ni Kristo. Personal na tinawag ka ni Kristo. Hindi dahil sa may nag-invite sa iyo o may nag-guest sa church. Sasabihin mo hindi ka tinawag. No. Gumamit si Lord ng isang tao para ikaw ay kanyang tawagin, makilala mo siya at magkaroon ka ng personal na relasyon kay Kristo. Amen? Angkinin mo ito. Panghawakan mong matibay. Gawin mong personal sa iyo yung pagtawag ni Kristo. Kaya sa akin personal to eh. Personal ang relasyon ko kay Kristo. Personal ang kaligtasan. Personal ang aking ugnayan sa Kanya. Personal yung aking pananalangin. Personal yung pag-aaral ko ng Biblia. Personal sa akin ang aking ugnayan kay Kristo. Inaangkin ko to, pinanghahawakan kong matibay upang makamit ko yung layunin ng pagkatawag ni Kristo sa akin. Ano po ang layunin ng pagkatawag ni Kristo sa atin? Ano yung purpose nun? Ano yung layunin? Una, ito ay upang ikaw, ako, tayo ay baguhin. Para baguhin ka. It is for our transformation. Sa pagbabago ng buhay. Kaya ang sino man na kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Pag nagsisimba ka lang, o nagsisimbang gabi, simbang dalaw, simbang pasyal, walang pagbabago. Ang pagbabago ay ang makamit mo yung totoong pakikipag-isa kay Kristo. Ito yung layunin ng pagkatawag ni Kristo. Mabago ka. Kaya yung totoong tinawag ni Kristo, na bago. Na bagong isip, na bago yung pananalita, na bago ang pamumuhay. Pinabago niya. Amen? Purihin ang Panginoong Hesus. Ano layunin ng pagkatawag ni Kristo sa atin? Pangalawa, ito ay upang ihulma. Ikaw, ako, tayo ay ihulma sa wangis ni Kristo. It is for us to be conformed or for us in conformity into the image of Christ. Maging katulad, maging kawangis, maging kamukha ni Kristo. That is the purpose of His calling. Yun yung layunin ng kanyang pagkatawag sa iyo. Kaya si Kristo naging tao siya. Bakit siya naging tao? Para meron tayong susundan.
na halimbawa. Naging tao siya na mabuti ang pananalita, mabuti ang pag-iisip, mabuting ginagawa. Para meron tayong sundan. Amen? Kaya naging tao siya. Para meron tayong gayahin. Para tayo maihulma, ma-conform into the image of Christ. Ano pa layunin ng pagkatawag ni Kristo sa atin? Upang tuparin natin ang kanyang banal na tawag. For the fulfillment of God's calling, tuparin natin, isagawa natin ang kanyang pagkatawag sa atin. Ang pagkatawag ni Lord sa atin ay banal, mataas na pagkatawag. Amen? Ano pa ang dahilan ng kanyang pagkatawag? Ito ay upang gamitin tayo sa gawain ni Kristo. This is so that God can use us in the work of Christ. Na gamitin tayo sa gawain ni Kristo. Ano bang gawain ni Kristo? Ano bang ginawa ni Kristo? Si Kristo ay nagpatawad. Si Kristo ay nag-reach out. Si Kristo nagdala ng mga tao sa kaligtasan. Si Kristo nagpagaling. Si Kristo nagpalaya ng mga taong nasa ilalim at pamamahala ng kasalanan at ng dyablo. Yun ang gawa ni Kristo. And the same work, ang parehong gawain ni Kristo, pinagagawa niya sa atin. That's why faith is not passive. Faith presses. Faith reaches. Strong faith moves. Ang matibay na pananampalataya, gumagalaw, tumikilos, sumusulong, umuunlad. Amen? Kaya para maihanda natin, maihanda mo ang iyong sarili sa taong 2026, press on. Amen? Magpatuloy ka ng mayroong matibay na pananampalataya kay Kristo. Press on in having strong faith in Christ. Pangalawa, paano natin ihanda ating sarili upang harapin ang mga challenges ng taong 2026? Pangalawa, press on. Again, press on with firm determination to let go. Let go of the past and looking forward to what lies ahead. Magpatuloy tayo ng may matatag na determinasyon. Kalimutan ang nakaraan at harapin ang kasalukuyan. Yun yung mensahe ng Panginoon sa atin. Hindi lamang magkaroon ng matibay na pananampalataya, kundi magkaroon ng matatag na determinasyon na yung mga nakaraan sa iyong buhay na pwedeng tumali sa iyo, humila sa iyo pababa, o magpanatili sa iyo sa nakalipas, sa nakaraan. Kontrolin ka na hindi mo maharap ang kasalukuyang mga hamon sa iyong buhay. That's why we need to press on with firm determination to let go of the past and looking forward to what lies ahead. Magpatuloy ng may matatag na determinasyon na kalimutan ang nakaraan at harapin ang kasalukuyan. Gaya ng sinasabi sa Pilipos, Kabanatang 3, talatang 13 ng Tagalog Contemporary Bible. Sabi rito, mga kapatid, meron ba rito hindi kapatid? Nakasabi mo sa katabi mo, kapatid. Ayan. Tayo'y magkakapatid kay Kristo. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Tindi ng humility niya, ng kanyang humbleness, despite of his accomplishments, secularly and spiritually. Hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit, sabi niya, ito ang ginagawa ko ngayon. Ito ang pinagkakabalahan ko ngayon. Ito yung focus ko ngayon. Ito ang nais ko ngayon na ginagawa. Kinakalimutan ko na ang nakaraan. At pinagsisikapan kong makamtan ang hinaharap. Wow! Yun yung kanyang ginagawa. In the English version, it says, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But he said, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead.
looking forward, straining forward, moving forward to what is ahead. Sabi ni Paul, forgetting what is behind. Kinakalimutan ko na ang nakaraan. Hindi po yan ibig sabihin na nagkaroon na siya ng amnesia o memory loss na nakalimutan niya ng nakaraan. Hindi po. It means refusing to be controlled by yesterday. Tinatanggihan niya na makontrol siya ng mga pangyayari sa nakalipas at nakaraan. Tinatanggihan niya na makontrol siya ng mga pait, hapdi, sakit na kanyang naranasan. Hindi siya nagpapakontrol. Hindi siya nagpapaalipin. Kaya po yung sinasabing forgetting what is behind, hindi nangangahulugang kinakalimutan. It means you refused to be controlled by yesterday. Tinatanggihan mo na makontrol ka ng nakalipas. Tinatanggihan mo na makontrol na nakalipas ang iyong kasalukuyan. Alam niyo mga kapatid, real talk lang tayo. Sa totoo lang. May ilan sa atin na hindi pa makausad dahil hindi pa natin pinapakawalan ang mga ano. Ano ang hindi mo pa pinapakawalan sa iyong buhay? Mga nagawang pagkakamali sa kanyang nakaraan. Mga pagkakamaling nagawa mo sa iyong nakaraan. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo pa pinapakawalan, hindi mo pa nire-release yung mga past mistakes ng iyong mahal sa buhay, ng iyong best friend. Pastor, inutangan niya ako, di niya pa ako binabayad, hindi ko nakakalimutan yung utang niya. Pastor, may ginawa siya sa akin, hindi ko kayang kalimutan yan. Kaya hindi nakakausad sa buhay. Laging nasa isipan niya yung pagkakamali ng tao. Hindi natin tinatanggal yon sa ating alaala. We need to refuse to be controlled by that spirit. Yung mga nagawang pagkakamali, dapat hindi ka makontrol noon. May ilan, hindi pa makausad. Di ko alam kung handa nang humarap sa 2026 o baka mananatili pa rin sa nakaraan na 2025. Bakit? Kasi may mga hindi natupad na inaasahan. Ano ibig sabihin nun? May mga unfulfilled expectations. May mga inaasahan ka na hindi pa nangyayari kaya hindi ka makamove on. Kasi marahil pinangakuan ka. At ikaw naman ay umasa. Asa ka pa. Nangako na nga. Aasa ka pang tutuparin. Kasi hindi natupad yung inaasahan. Kaya hindi makamove on. Nagtampo, nagalit, nainis. Kasi may mga unfulfilled expectations sa buhay. Kaya nakatali siya doon. Kontrolado siya ng mga unfulfilled expectations, ng mga past mistakes sa buhay. Sabi sa katabi mo, handa ka na ba? May mga hindi makausad, makasulong sa buhay, kasi may mga panghihinayang at kabiguan na nakokontrol pa siya. Ibig sabihin nun, may mga regrets and failures siya sa buhay na kontrolado pa siya kaya hindi makamove on, hindi makasulong sa buhay. Ikaw ba yan? Pati naman yung katabi mo, ikaw ba yan? Ayan. Nabigo ka ba? Binasted ka ba? Nag-fail ba ang friendships?
Ang iba hindi makausad kasi mayroong pagkadismaya sa sarili. Nadismaya siya, na-disappoint sa sarili o sa ibang tao. Disappointed siya. Disappointed ako sa iyo kasi ang taas ng pagtingin ko sa iyo. Pagkatapos ganyan ka. Di ba? Oh. Ikaw ba yan, best? Disappointed ako sa iyo kasi sabi mo, ililibre mo ako sa Jollibee. Pero tumaan lang tayo dyan sa baba, nag-peaceball lang tayo. Yung iba hindi makamove on kasi may mga nawalang opportunity sa buhay nila. They have that missed opportunities. Alam niyo mga kapatid, sinasabi ko ito because this is reality. Kasama ako dito. May mga na-miss akong opportunity sa buhay ko. Pero purihin ang Panginoon, may salita ng Diyos na nagsasabing, press on! In having strong faith in Christ. Press on! In having that firm determination to let go of the past. And looking forward to what lies ahead. Amen? May salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Can we give God that praise? Yung iba hindi makamove on, hindi makausad sa buhay kasi may sugat na dulot ng ibang tao. Nasugatan. Nagkaroon ng pain, ng sugat kasi hindi raw sila na-invite. Pastor, hindi ako na-invite. I-invite ako last minute. Nasaan ang dignity? Di ba? Kaya merong pain, may sugat, no? Kaya yung iba nag-leave sa GC. Tingin-tingin tayo, baka meron dito nun. Hindi makausad, hindi makamove on. Pakisabi sa katabi mo, best friend, love, patapos na ang 2025. Move on na tayo. Look forward to what lies ahead. Amen. Mga kapatid, hindi mo mahawakan ang inaharap na pinapaabot sa iyo ng Panginoon. Hindi mo ito maabot, hindi mo ito mahawakan kapag ang kamay mo punong-puno ng mga nakaraan. Ang buhay mo punong-puno ng mga sakit ng kalooban. Tandaan natin, mayroong pinaabot ang Panginoon sa atin. We need to let go of your past mistakes, of your past regrets, of those things that controls you. Hayaan natin yon. Ang panganib ay ito. The danger is this: what you refuse to release in your past, you will relieve and repeat them in your life. Ang mga hindi mo pinapakawalan sa iyong nakaraan, uulitin mo ito at mangyayari muli ito sa iyong buhay. Iikot ka lang doon sa cycle ng pagtatampo, pagkainis, pagkagalit. Tandaan po natin, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Pakawalan mo yan. Huwag mong ngayaang makontrol ka na nakaraan. Kasi mauulit at mauulit lamang ito sa iyong buhay at muli mong mararanasan. Tandaan po natin, hindi ka niligtas, hindi ka pinatawad ng Panginoong Hesus para mabuhay at makulong sa iyong nakaraan. Inabot ka ng Panginoong Hesus para maalis ka sa iyong nakaraang buhay. Para maalis ka sa mga kumukontrol sa iyong buhay. Niligtas ka niya at pinatawad para sa isang malinaw na layunin sa inaharap. Let go of the past. Look forward to what lies ahead. It says in our text, Philippians 3:13, second sentence, but he said, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. One thing I do. Isang bagay ang ginagawa ko. Kinakalimutan ko nakaraan at inaharap ko ang kasalukuyan. The phrase straining toward comes from the athletic imagery like a runner. Para itong athletic na image na ang ibig sabihin,
The word is training toward, it means leaning forward. Yung bang nakahilig ka na pasulong. It means stretching every muscle. Let your faith muscle be stretched. Nakaunat ang buong katawan upang sumulong. Nakatingin ka sa kasalukuyan. Hindi ka kontrolado ng nakaraan. It means you are focused on the finish line. Focus ka sa finish line. Nakatutok ka sa finish line. It speaks about firm determination, endurance, and active obedience to God's will. Pinapakita nito ang matibay na determinasyon, pagtsatsaga, at aktibong pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Looking forward, straining forward, moving forward to what lies ahead. Nakatingin ka sa kasalukuyan. Patapos na ang 2025. Harapin natin ang 2026. Hindi natin harapin ang 2026 ng maraming paputok. Hindi dahil nagpapaputok ka, lalay sa masamang espiritu, lalay sa nakaraan. Hindi po. Maling konsepto po yun. Nagastosan ka na, o pwedeng meron pang ma-ospital. Kaya, ang matinding pagharap sa 2026 ay ang pagharap sa kasalukuyan na mayroong matibay na pananampalataya at matatag na determinasyon na you let go of the past and you look forward to what lies ahead. Amen? Can we give God that praise? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. God never intended for yesterday's pain to define tomorrow's potential. God never intended for yesterday's pain to define your tomorrow's potential. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Hindi kailanman ninais ng Diyos na makasugat na nakaraan ang uhubog sa iyong kinabukasan. Huwag mong hayaan na yung sugat ng nakaraan, yung mga pangyayari sa nakaraan, ang magdikta ng iyong kinabukasan. Ganda na salita ng Diyos sa atin. Ganda na mensahe ng Panginoon. Magkaroon ka ng matibay na pananampalataya to press on. Magpatuloy. Magpatuloy na may matatag na determinasyon na huwag mong hayaan na makontrol ka ng nakaraan mo. Tapos na ang nakaraan mo. Bigay mo na yun sa Panginoon. Harapin mo ang kasalukuyan. You see, the past is a place of learning, not a place of living. Ang nakaraan ay lugar ng pagkatuto. Natuto na tayo sa nakaraan. Hindi ito lugar na maninirahan ka doon, mananatili ka doon. Tandaan natin, walang kinabukasan sa nakalipas. Walang kinabukasan sa nakaraan. Ang kinabukasan ay sa ating hinaharap. Magpatuloy tayo. Pakatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, magpatuloy tayo. Huwag tayong titigil. Huwag kang titigil. Huwag kang susuko. Sa pagtatapos ng taong 2025, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng matatag na determinasyon. Ano dapat natin gawin? Ibigay na natin sa Panginoong Hesus ang mga kasalanan na pinatawad na. Ang pagkakamali mo, pinatawad na. Ang past mistakes, pinatawad na ni Lord yun. Ang mga regrets, mga missed opportunities, tapos na yan. Pinatawad na ng Panginoon yan. Bigay mo na sa Panginoong Hesus. Amen? Isuko na natin ang mga kahihiyan sa ating buhay na hindi para sa atin. Kung pinahiya ka, chinismis ka, kung ano sinasabi na laban sa'yo, at hindi naman ikaw yon, bigay mo na sa Panginoong Hesus yung mga ganong klase ng pagpapahiya sa iyo. At the end of the day, it's not about your reputation. It's not about my reputation. It's about Christ in our hearts. Amen? Isuko natin ang mga kahihiyan sa ating buhay na hindi para sa atin. Isuko mo na sa Diyos ang mga galit, ang puot na nagbigay ng kapaitan sa iyo. Tandaan natin,
May mga taong mapait ang buhay, malungkot ang buhay, dahil mayroong poot, may galit, may pagtatampo. Isuko na natin yan sa Panginoon. Let go of the past. Look forward. Isuko mo na sa Panginoong Hesus sa mga inaasahan mo sa buhay. Yung mga unfulfilled expectations mo, na kailanman hindi naayon sa kalooban ng Diyos, suko natin sa Panginoon. You cannot carry the weight of an old season into a new wine. Hindi mo maaaring dalhin ang bigat ng lumang panahon sa bagong taon. Tapos na yung kabigatan, tapos na yung kalungkutan. Press on to your joy. Press on to your blessings. Press on to God's favor. Pangatlo, paano natin ihanda ang ating sarili upang harapin ang mga challenges, mga hamon sa taong 2026? It says, press on with clear purpose toward God's high calling. Again, the key word is press on. Magpatuloy tayo. Magpatuloy na mayroong matibay na pananampalataya, matatag na determinasyon, at malinaw na layunin patungo sa mataas na tawag ng Diyos. Sinasabi ng ating talata, Pilipos Kabanatang 3, talatang 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala. Nagpapatuloy ako. Dami ng accomplishment sa buhay, but still, he pressed on. He pressed on with his strong faith, with firm determination, and with clear purpose toward the high calling of God. Nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. It says in the English version, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang ibig sabihin ng press on, magpatuloy. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, it means I refuse to quit. Hindi ako susuko. Kahit anong mangyari. Maninindigan ako para sa katotohanan. That is the meaning of the word press on. Magpapatuloy ka. Tatanggihan mo ang pagtalikod. Hindi ka magbabackslide sa taong 2026. Amen. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok. Kahit sino pang mauna kay Lord. Mananatili ka sa Panginoon. Magpapatuloy ka sa Kanya. Amen? Can we give Him that praise? You will refuse to quit. Praise the Lord for this. Kaya pag nakikita ko si Becca, saludo ako. Wala nang mahal sa buhay ng katuwang. Pero nagpapatuloy. Amen? Thank you, Becca. God bless you. She refused to quit. But of course, may mga tanong sa isipan, bakit? Pero hindi. Ang tanong sa isipan, sinasagot ng salita ng Diyos. Magpapatuloy ako. Kahit anong mangyari. To press on, magpatuloy, it means, I will not allow discouragement to define me. Hindi ko pahintulutan ang mga panghihina ng loob ang magdidikta sa akin. Hindi ko pa inutulutan ng takot, ang pangamba, ang pagkabalisa, ang mga agam-agam sa aking buhay, ang magdidikta ng aking pagkatao. No, hindi. That means, I will press on. Magpapatuloy ako. I will not allow discouragement to define me. To press on, magpatuloy, ang ibig sabihin, I choose hope over despair. Pipiliin ko magkaroon ng pag-asa kaysa mawalan ng pag-asa. Dahil ang pinakamagandang pamumuhay ng isang tao, yung laging magkaroon ng pag-asa. Meron kang inaasahan sa Diyos. Meron kang timpala sa Panginoon. Meron pagpapala sa Kanya. May kagalingan, may kalakasan, may katugunan sa pananalangin. Amen. I choose hope over despair. Kaya minsan pag ako'y naglalakad, tumitig sa mga tao, nakikita ko yung mga tao. Parang wala na ng pag-asa. Pero dapat hindi. Laban tayo. Laban tayo sa mga pagsubok na harapin natin sa 2026 na mayroong pag-asa sa ating buhay. Amen. The word to press on,
It means I trust God for what I cannot yet see. I trust God for what I cannot yet see. Magtitiwala ako sa Diyos para sa mga bagay na hindi ko pa nakikita. May mga bagay na inihanda ang Diyos sa iyo na hindi pa sumagi sa iyong isipan, hindi pa sumagi sa iyong kalooban, sa iyong puso, mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. At tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Amen? Merong inihanda ang Diyos sa iyo. The best is yet to come for you. The best man is yet to come for you. Keep on hoping, keep on believing. The best woman, if you are still single, the best blessing is yet to come. Keep on trusting the Lord. Keep on believing. Marami pang customer sa panahon ng 2026 sa King Bean business. Amen? Iaangat ng Panginoon ang inyong business. Magtiwala lang sa Diyos sa mga bagay na hindi pa nakikita. Pasalamatan na ang Diyos sa mga bagay na paparating pa lamang. Purihin ang Panginoon. You see, ang lingwaheng ito intentional. I press on toward the goal. Toward the goal meaning having a clear purpose for that destination. Magkaroon ka ng malinaw na layunin para sa iyong pupuntahan. The word goal in Greek is skopos, which refers to a fixed target. May target ka. May pinupuntirya ka. May goal ka. May layunin sa buhay. Maliwanag, malinaw na layunin. Meron kang finish line na tinatanaw. Kaya nga sa mga marathoner, sa mga runner, hindi na nakikita yung finish line, pero yung finish line nasa isip nila, nasa puso nila. Kaya nagpapatuloy sila. It is a clearly defined objective. Malinaw na layunin sa isang hangarin. Pagkakaroon ng malinaw na purpose, malinaw na layunin. Pagdidisiplina ng sarili. That's why Paul said, I discipline my body. I discipline myself intentionally. Mga kapatid, ang layunin, ang goal natin, hindi material things. Yes, of course, may blessing si Lord, materially. But hindi yon, secondary lang yan. Bonus lang yan. Ang pinaka-goal natin is this, full conformity with Christ. Maging katulad tayo ni Kristo. Maging kamukha tayo ni Kristo. Hanapin natin, unahin natin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Maging katulad tayo ni Kristo. Lahat ng bagay idadagdag sa atin. Maging kawangis tayo. Maging katulad ng Panginoong Yesus. Second, it is faithful completion of God's calling. Yung matapos natin, yung panawagan ng Panginoon sa atin. At masabi natin, katulad ni Pablo, sinabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Natapos ko yung aking takbuhin. At ako'y naharap sa gantimpalang nakalaan para sa akin. There is a reward. And we need to complete our journey, yung ating paglalakbay ng mayroong katapatan. Maging matapat tayo sa pagtupad sa tawag ng Diyos sa atin. Itong goal na ito, it is about faithful living in a way that honors Christ until the end. Ito yung matapat na pamumuhay na nagbibigay ng parangal kay Kristo hanggang sa katapusan. Gaya nga ng sigaw kanina ni Ate Dalia, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen. Na manatili tayong tapat, manatili tayo nagpapatuloy. Tandaan natin mga kapatid, kung walang malinaw na layunin sa buhay natin, without clear purpose, sayang ang pagsisikap natin, paglilingkod. Kaya nga to press on, we need to press on with a strong faith, press on with firm determination, let go of the past, look forward to what lies ahead, and press on in having a clear purpose for God's high calling. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang high calling, hindi lamang langit. Yung mataas na panawagan niya, hindi lamang yung makatungtong tayo sa langit.
makapasok tayo sa karya ng Diyos. It's about becoming like Christ. Maging katulad tayo ni Kristo. Tularan natin ang Panginoong Kristo. Mamuhay tayong katulad ni Kristo. Mamuhay tayo na may matuwid na pag-iisip, matuwid na pananalita, na hindi nagmumura, matuwid na pamumuhay. Hindi tayo nang-api, hindi tayo nang-aabuso ng kapwa, kundi tayo nagpapahalaga ng ating kapwa. Maging katulad tayo ni Kristo. That's why I love reading the four gospel, to know Christ. That is the desire of my heart. To know Him intimately, to follow Him intimately, and to be like Him. That is the goal. To become like Christ. It's about living out God's purpose. Ito yung ipamuhay natin yung layunin ng Diyos. Yung purpose ng Diyos, yung plano ng Diyos. Yes, of course, may plano tayo. Meron tayong ambisyon, meron tayong gustong marating. Pero yung gusto nating marating sa buhay, maliit lamang yan kumpara sa gusto ng Diyos na marating mo sa inaharap. Amen? Malaki ang plano ng Diyos sa iyo. It's about finishing our divine assignment. Tapusin natin, isagawa natin at tapusin natin ang ating banal na tungkulin. All of us in this place, we have divine assignment. Meron tayong banal na tungkulin. Banal na tungkulin natin ang pagsamba sa Kanya. Banal na tungkulin natin ang pagbabasa ng Biblia. Banal na tungkulin natin ang pananalangin. Banal na tungkulin natin yung pagdadala ng mga tao sa kaligtasan. Banal na tungkulin yung pagdidisciple. Banal na tungkulin yung pagpupuri natin sa Panginoon. We need to finish that divine assignment. Isagawa natin, tapusin natin. Habang nagtatapos ang taon, hindi tinatanong ng Diyos kung perpekto ka na. Hindi yun ang tanong ng Panginoon sa atin, kundi ang tanong ng Diyos ay ito, patuloy ka pa ba na may matibay na pananampalataya? Are you going to press on to have a strong faith? Lagi ang tanong ni Lord, where is your faith? Babalik si Lord sa mga may pananampalataya sa Kanya. That's why we need to have a strong faith. Ang babalikan ni Lord ay yung mga nabubuhay sa pananampalataya. Lumalakad sa pananampalataya. Mga tao na may matibay na pananampalataya. And this is His question, patuloy ka ba? Dapat magpatuloy tayo na may matibay na pananampalataya. Patuloy ka pa ba na may matatag na determinasyon na iwanan na nakaraan at harapin ang kasalukuyan? At magpapatuloy ka ba for this year 2026? Let's do it. Just do it. Gawin natin ito. Patuloy ka ba na magkakaroon ng malinaw na layunin na maabot ang mataas na tawag ng Diyos? Magpapatuloy ka ba? It's not about your age. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, bata pa ako eh. No. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, mahina na ako. Hindi po. Lord, may sakit ako. Hindi po. It's about your desire. It's about your firm determination to move on. Magpatuloy tayo na maging katulad ng ating Panginoon. Tandaan natin, sa taong 2026, ang Panginoon magbubukas ng mga pintuan ng mga pagkakataon. There will be divine opportunities, doors of opportunities. Huwag natin tingnan yung nakasarado. Tingnan natin yung mabubuksan sa atin sa taong 2026. Huwag lamang tayo tumingin sa mga tao, tumingin tayo sa Panginoon, tumingin tayo sa mga bagay na bubuksan niya sa atin. Mga kapatid, ang taong 2025, sa taong ito, ang iba sa atin talagang sinubukan tayo. In-stretch yung pananampalataya natin. Ang iba sa atin nasaktan, na-offend tayo. But we need to be changed for this year 2026. As this year ends, may we echo the words of the Scripture. Ano ito? One thing I do. Not many things, not divided focus, just one thing. One thing, pressing forward in Christ. Isang bagay lang, magpatuloy tayo. Kahit anong pagsubok, kahit ano yung mga challenges, kahit ano yung mga haharap sa atin na mga obstacles, pipigilan ka. Just press on forward. Patuloy lang tayo. Huwag tayong give up, huwag tayong susuko, sapagkat ang Diyos hindi pa siya tapos sa'yo. Tandaan natin, ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa'yo, tatapusin niya ito. Remember that? Philippians 1:6.
Can we read that? Sabay-sabay tayo. Ready? Go. He who began a good work in you will carry it on to completion. Amen? Can we give Him that praise? Siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo, tatapusin niya ito. Huwag ka lang give up. Just press on. Press on. Huwag lang tayong give up. Huwag tayong magbabackslide. At huwag tayong maging late sa church. Amen?